Ang Pilipinas ay lupain ng malalayang tao. Kaya't nung dumating ang mga dayuhan sa Pilipinas noong 1521, ay magiting na ipinagtanggol ito ng mga Pilipino sa pangunguna ni Lapu-Lapu. Muling nagkaroon ng ekspedisyon ang mga Espanyol upang marating ang Pilipinas sapagkat nais nila itong sakupin. Ginamit nila ang isang paraan na tinatawag na divide and conquer, kung saan pinag-aaway-away nila ang mga katutubo upang hindi magkaroon ng nagkakaisang puwersa na laban sa kanila. Representative colonial ang ginamit na pamamahala ng mga Espanyol sa Pilipinas. Ang representative colonial na pamahalaan ay ipinatupad sa pamamagitan ng pagtatalaga ng gobernador sa kolonya bilang puno ng administrasyong kolonyal. Ang kauna-unahang gobernador general na Espanyol sa Pilipinas ay si Miguel Lopez de Legazpi. Upang mas mapadali na mapasunod ng mga Espanyol ang mga katutubong Pilipino, sila ay bininyagan upang maging Kristiyano. Naging mas masunurin at matiisin ang mga Pilipino sa pagkakataong ito. Ang unang misa na naganap sa Pilipinas ay naganap sa Limasawa. Samantala, sinimulan din ng mga Espanyol ang sistemang reduksyon, kung saan ang mga katutubong naninirahan sa maliliit at magkakahiwalay na pamayanan ay sapilitang inilipat sa mga tirahang malapit sa simbahan na naging bayan o poblasyon. Ito ay kanilang ginawa upang mapadali ang pamamahala sa mga katutubong pinagsama-sama sa pagbuo ng isang poblasyon kung saan dinig ang tunog ng kampana ng simbahan. Naganap din ang asimilasyon. Ipinangaral ng mga misyonerong Espanyol ang kanilang reliyon, sining, eskultura, pagpipinta, musika, at pati na ang pang-araw-araw na gawi at pamumuhay. Naabuso naman ang mga Pilipino sa sistemang polo y serbisyo, kung saan ang kalalakihang Pilipino na may edad 16 hanggang 60 ay pinagtrabaho ng sapilitan sa loob ng 40 araw. Sinimulan din ng mga Espanyol ang sistemang enkomienda, isang sistemang feudal kung saan ang isang bahagi ng lupain kasama ang mga naninirahan at yamang likas nito ay ipinagkaloob sa mga Espanyol bilang gantimpala sa kanilang mga serbisyo sa hari. Nagkaroon naman ng monopolyo ng tabako, kung saan naabuso ang mga Pilipino at minaltrato ng mga Espanyol. Sa monopolyong ito, malaking bahagi ng lupain ng mga magsasakang Pilipino ay kailangang ilaan sa pagtatanim ng tabako dahil dito maraming Pilipino ang nagutom. Dahil sa mga hindi magandang pamamaraan at patakaran ng mga Espanyol, maraming mga Pilipino ang lumaban at nagbuwis ng buhay. Inasam nila na lumaya ang Pilipinas sa mga mapanikil na Espanyol. Naway lagi nating pasalamatan ang sakripisyo ng mga bayaning ito upang lumaya ang ating bansa. Maraming salamat po sa inyong panonood.